Pagmasdan mabuti ang videong ito, ang lalaki sa video tila may kukuhanin lang. Nang biglang, may sumabog. Maraming sunog sa bahay at panaderya ang nagsisimula sa kusina. Ano nga ba ang kwento sa likod ng mga videong ito? Teka, saan ka? Jinsan po, General Santos City po. Ano mga pasabog na nangyari sa'yo galing sa General Santos City? Ay, yung mga isda po. Isda pasabog? Paano naging pasabog yung isda? Pasabog din po. Para naman sa lalaki sa video, isang pasabog na plot twist ang natanggap niya. Nalaman namin na isa pala siyang panadero. At ang bagay na sumabog, isa palang oven. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Ang pasasalamat ng lalaki sa video, hindi na kumalat ang apoy. Pero ang hindi naagapan, ang pagkakaroon niya ng trauma tuwing magsisindi ng oven. Posible nga bang maging pet ang isang paniki? Sa pagkain ng mga hindi pangkaraniwang laman dagat, hindi maiwasan ang napakarami nating baka. Tingnan mo yung ipin niya, matatalas. Masakit din to kapag nakakagat. Ito ay nagdudulot ng tinatawag natin na ciguatera, fish poisoning. Kamangha-mangha at kahanga-hanga. Pinusuan, sinare at kumiliti sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga video ito? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa... Dapat, kayo rin. Sure daw na isang uri ng inambakasi. Pero totoo bang dapat itong lutuin agad? Dahil within 2 to 3 hours, pagkamatay, baka mapanis daw ang bakasi. Sabi ng iba, pwedeng maging mapanganib ang pagkain ng moray eel dahil sa posibleng toxins na kinukuha nila sa kanilang diet. Tingnan niyo yung ipin niya, matatalas. Masakit din to kapag nakakagat. Kung si Batman may loyal partner na si Alfred, ibahin yung pamilyang ito sa Cebu na may alagang paniki na nakakausap at pwede pa raw utusan. Posible nga bang maging pet ang isang paniki? Isang panadero muntik ng matustang muka dahil naiwan na nakabukas ang oven. Jake, ano bang kwento sa likod ng video mo? Ganito po ang nangyari noon. Nagluto po ako ng pandesal bandang alas 4 ng madaling araw. Naubusan pa ako ng gas at agad ko itong pinalitan ng bago. Nakalimutan ko po isara yung burner at doon na nga po ako sinabugan. Ang takot ko po noon at kinabahan ako noon kasi napakalakas ng buga ng apoy. Puti ka mo, hindi ako tinamaan sa muka, dito lang ako tinamaan at buti may sombrero pa ako noon dahil hindi naapektuhan yung kilay ko at muka. Nagpadala ka ba sa ospital? Hindi naman pa ako nagpadala sa ospital kasi nung sinabugan ako, tinawagan ko agad yung amo ko na sabi ko sinabugan ako ng oven. Agad naman siyang pumunta at bumili siya ng pangpahid po dito sa sugat ko. Mukha mang intense ang video. Pasasalamat pa rin at hindi naman daw nalapnos ang balat ni Jake. Unang palatandaan ng gas leak ay amoy at tunog. Bukod sa matapang na amoy, minsan naririnig ang mahinang sirit ng gas hose o regulator. Walang natural na amoy ang LPG. Para madali itong ma-detect, nilalagyan ito ng ethyl mercaptan, isang kemikal na may matapang na amoy na parang bulok na itlog. Ano nga ba ang dapat gawin kapag nasabugan o nagkaroon ng kontak sa apoy? Dapat gawin ba yung stop and then you drop and then you roll para ma-stop natin yung fire. In the case of itong pasyente natin, itong tinamaan, kung very mild lang naman yung tinamaan sa kanya, ay yung burn, pwede naman yung first aid lang. I-run natin siya with cool water, not cold water. Siguro mga 5-10 minutes, no? Para lang medyo mag-stop yung heating process. Huwag lang naman sobrang lamig para hindi magkaroon ng effect, no, dun sa ating blood vessels. Marami talagang plot twist ang buhay. May mga nakakatuwa, nakakalungkot, at kung minsan meron din talaga namang masabog. Dami mong alam, Kuya Kim! Sa ilang lugar, tinuturing ang mga nilalang na ito na aswang. Dahil sa mga kwentong bayan. Matati ka rin! Matati! Pero ang babaeng ito, di ramdam ang takot at kaba. Fur baby na kung ituring niya ito.
Posible nga bang maging pet ang isang paniki? Gaano kaya kaligtas alagaan ang hayop na ito? Dito sa Clarin, Misamis Occidental, ang ginang na si Carmel, pet kung ituring ang isang paniki. Magkati Kiriw! Sa videong ito, ang paniking ito nakakaintindi na raw. Kiriw! Patate! Isang tawag lang kasi rito ay lumipad ito agad papunta sa tao. Nandito yan sa amin mga first week sa May. Ngayong taon, nahulog siya sa bubungan namin. Pinulot ng husband ko. Pagtingin niya, meron palang baby. So, kinupup namin yun si Kiriw at inaalagaan, pinapakain. Nakyutan lang kami sa kanya. Tapos, kawawa siya kasi maliit kasi eh. Mula noon, inalagaan na raw nila ang paniki na pinangalanan nilang Kiriw. Bukod kay Carmel, ang mister niyang si Emil, ang isa sa naging tagapangalaga ni Kiriw. Dito sa amin, ilang beses na kami nakakita ng ganyan. Para lang normal sa akin nga may paniki sa amin. Kita ko rin nga maliit pa lang, hindi pa marunong talaga makalipad. Alam niyo ba ang paniki ang taging mamal na kayang lumipad? Dami mong alam, Kuya Kim! Anong gagawin mo kung may makita kang malaking paniki sa tabi mo? Aswang na po yun sa amin. Aswang? Yes po. Ang paniki ba natuturuan o hindi? Hindi po. Hindi? Bakit hindi? Meron po silang, ano bang tawag sa? Basta meron silang sariling mundo. May sariling mundo. Ano parang mundo ng kababalaghan? No? Hindi naman po, mundo ng mga kahayupan. Ngayon, si Kiriw sinlaki na ng pusa habang ang pakpak singhaba na ng tuwalya. Ngayon po, marunong na siyang lumipad. Medyo umabot na siya ng mga more or less 6 meters. Tinitrain na namin na nandun na siya sa punong kahoy. Ang fruit bat tulad ni Kiriw mahilig sa prutas. Nakakain na siya ng mangga, watermelon, papaya. Ala, gusto mo Kuya Gug School, oh! Madalas din daw ito dumikit sa katawan ng bawat miyembro ng pamilya. Hindi naman sa nanakit, mabait naman yung paniki. Eh paano naman kaya nila nasisiguro ang pagiging ligtas ni Kiriw? Pinupunasan namin. Tapos pag humihingi talaga ng pagkain, bibigyan talaga namin. Walang incident sa amin na nagkasakit dahil kay Kiriw. Ang inaalagang paniki ni Carmel ay isang fruit bat. Malalaki ang pakpak nito. Ang iba pa nga umaabot ng 1.7 meters ang wingspan o singhaba ng isang 6-seater na dining table. Karaniwang matatagpuan ang mga fruit bat sa tropical countries tulad ng Pilipinas. Ang mga bats in general, hindi naman ito domesticated. So they are wild animals. So maaari the reason bakit naging parang mistulang maamo yung bat doon sa pamilya noong ginang ay maaaring dahil may pagkain siya na nakukuha doon sa household na iyon. Pero ang mas mahalagang tanong, ligtas nga bang alagaan ang isang paniki na napadpad sa kabahayan? These are wild animals, so hindi sila intended na alagaan. Especially these bats because they can harbor rabies virus, Nipah virus, which are deadly diseases to humans. Sa Pilipinas, protected species ang ilang fruit bats, kaya bawal silang saktan o hulihin, lalo na kung endangered. They are pollinators, especially these fruit bats, no? Since they are frutivores, they spread seeds and pollens. There is a law that punishes people who gets wild animals and illegally acquire them. We have to keep these wild animals freely roaming dito sa nature nang sa ganon magawa nila yung role nila sa environment and sa ecosystem. Wala naman daw planong mag-asawa na panatilihin si Kiriw sa kanila habang buhay. Pagkawalan din namin, alam namin na bawal yan mag-alaga kasi wildlife. Ang paniki na palaging kinakatakutan, iniuugnay man sa kababalaghan dahil sa mga kwentong bayan. Pero kapag napalapit sa atin, tiyak itong kamamanghaan. Magkati Kiriw! Kiriw! Patate! Pero mas mahalagang paalala, mas mainam na hayaan lang ang ganitong klase ng hayop dahil ang pag-aalaga hindi basta-basta. Dami mong alam, Kuya Kim! Ang pagkain daw na ito, makakatulong sa paglalabing-labing ng mag-asawa?
Gamit ang manipis na tali, kinuhuli nila ang tila ahas na ito sa dagat. Makamandag kaya yan? Ano kaya itong tila dalawang ahas na nagtutuklawan sa dagat? Ayan ba? Alam ko yan eh. Bakasi yan. Pero mapanganib daw kung kakainin. Dito sa nursery Masbate City, hindi raw pang nursery ang maritesan. Tungkol sa lamang dagat na bakasi na sagana sa lugar. Simulat sa pool ay nakatira na kami malapit sa tabing dagat. Ang nagiging libangan namin ay ang pumunta ng dagat at manguha ng mga lamang dagat. Masarap na lasa at malinamnam din. Bukod daw sa masarap, wala nang ibang alam si Marites tungkol sa bakasi. Di bali, kami na magbabalita sa iyo ng latest. Ang bakasi na kung tawagin sa Ingles na Richardson's Moray ay isang uri ng moray eel. Opo, hindi ahas. Isa itong isda na kabilang sa pamilya ng mga igat. Kadalasan itong nauhuli sa mababaw na bahagi ng dagat o sa may reef areas. May pagkakaiba raw ito doon sa pangkaraniwang igat na kilala ng marami. Kumpara sa ibang igat, ito ay maliit lamang na klase na umaabot lang ng lampas. Isang talampakan ang haba. Ito ay may konting butik-butik na balat kumpara sa ibang igat na makukulay at ang ba naman ay natural brown lamang. Ang bakasi ay purely marine. Tulad ng ibang moray eel, wala rin kaliskis ang bakasi. Kaya ang pangdepensa at proteksyon nila, meron silang malaway na mucus sa katawan. Kada mong aram ko yakim. Ito nga raw ang dahilan kaya challenging ang pangunguha ni Marites ng bakasi para sa kanyang content. Ang ginagawa namin ay binibingwit to tapos pinapalo din para hindi na makatakas. Mahirap kasi itong hulihin, madulas ang balat nito. Pero ang mas juicy na trivia dyan, hindi lang daw tiyan ang nabubusog ng isdang yan. Ang bakasi ay nakakapagpaganda raw ng sex life ng mag-asawa. Ang pagkain daw kasi nito ay nagpapalakas ng libido o sex drive ng lalaki kaya tinatawag din itong 4 months Viagra. Totoo kaya? Papakita ko sa inyo, halika. Halika, silipin niyo. Halika dito, halika silipin mo. Anong tawag dyan? Ahas. Hindi ahas yan. Igat. Igat. Okay. Oh. May kasabihan, ang igat daw maganda para sa mag-asawa. Anong masasabi mo? Ayun. Mailap ang asawa pag madulas Pag ang igat madulas, mailap ang Mahirap asawa. hawakan. Mahirap hawakan. Gusto mo hinahawakan mo yung asawa mo? Lagi. Lagi. Para hindi makawala. Ayan. Nakakadagdag ng sex life. 26 years na akong kasal at may 3 anak. Ang paniniwalang ito, marahil daw ay nagmula sa ilang cultural traditions kung saan sinasabing may aphrodisiac properties ang laman at mantika ng igat. Ang masasabi naman ng eksperto, Sa protina na nagpapalakas ng ating muscle, sumusuporta din po ito sa hormone production at nagbibigay ng stamina. So itong mga bagay na ito ay mahalaga sa pagtatalik. Ang mga minerals naman po, kagaya ng zinc, ay mahalaga sa testosterone production at sperm quality. While yung selenium na nakukuha din natin somehow sa utak ng mga isda ay sumusuporta naman po doon sa tinatawag natin na sperm motility at overall reproductive health. para sa mga mag-asawang lalantak ng bakasi dyan, papakitaan tayo ni Marites ng tamang paghuli. Ito ay kalimitan ginagawa naming pamimingwit kung mataas ang tubig dagat. Ang ginagamit namin dito ay ang umang o hermit crab. Pero pag mababa naman ang dagat o low tide, kalimitan ito ay makikita namin sa pagbabaliktad ng mga bato o kaya'y lumot. Ganito guys, ganito po oh. Yan. Marami po kasing bakasing nagtatago dito. Ito pa yung umang. Binibiyak to para makuha ang laman ng umang. Dili, wala naghiwag. Ihampas kasi pag nakawala to mahirap na tong makuha. Gampus. Tingnan nyo yung ipin niya, matatalas. Masakit din to kapag nakakagat. Bago naman tayo paglutuan ni Marites, pag-usapan natin ang takot ng iba na kumain ng bakasi sa pangambang may lason daw ito. Sabi ng iba, pwedeng maging mapanganib ang pagkain ng moray eel dahil sa posibleng toxins na kinukuha nila sa kanilang diet. Totoo nga kaya ito? Kung ganun man, bakit marami pa rin ang kumakain nito? Maliit pa ako ay kumakain na kami ng bakasi, kaya hindi naman kami nalason. Yung tinatawag natin na Biardiscus toxisus na nabubuhay sa mga coral reef area. So itong mga dinoflagellates na ito ay
nakakain ng mas maliliit na mga isda na eventually kinakain po ng mas malalaking isda kagaya po nitong ating bakasi. Ito ay nagdudulot ng tinatawag natin na ciguatera fish poisoning. Upang mabawasan ang risks ng toxins, bumili lamang ng sariwa at agad itong iluto. Kuyasa na lamang po ang pagbili ng malalaking igat upang masiguro na hindi pa gaanong naiipon or nag-bioaccumulate po ang toxins. Huwag din pong kainin yung tay, yung bituka at ulo ng igat dahil dito po usually naiipon yung mga ciguatoxins. Sinisiguro naman daw ni Marites na natanggalan ng bituka at nalinis ng tama ang bakasi bago nila ito iluto. Hugasan na po namin itong mga nakuha naming bakasi. Lalagyan ko po ito ng asin para matanggal ang dulas nito, himas-himasin po. Ang luto natin para sa pananghalian. Ipapaksiw ko muna to bago gagawin kong adobo sa gata. Ito na pong gagawin kong panggata para sa pinaksi kong bakasi. Marites, isa lang muna yan. Ilagay na ang star of the putahe na bakasi. Lalagyan ko po ito ng suka para matanggal ang lansa. Sibuyas, luya, at ang sili, kunting asin. Lalagyan ko po ito ng kunting tubig. Tatakpan ko muna ito ng ilang minuto para maluto. Malapit ng maluto, lalagyan ko na ito ng kakanggata. Lalagyan ko na rin pala ito ng tanglad. Tapos, ang pampasarap. Pwede nang ihain na tikman. Sarap! Hindi lang daw pang mag-asawa ang igat na yan. May malaking benepisyo rin yan para sa buong pamilya. Masarap po siya, malinamnam. Di basta panglasa kasi kadalasan ng luto nito paksiw ngayong gata namin. Mataas ang protina ang bakasi, kaya naman nagpapalakas ito ng katawan. Sa mga bakasi nga pala, salamat. Dahil kahit papaano ay nakakalibre kami ng pang-ulam sa araw-araw. Sa pagkain ng mga hindi pangkaraniwang laman dagat, hindi maiwasan ang napakarami nating baka. Pero tulad ng bakasi, nandyan naman ang mga haka-haka. Basta naman niluto ito ng tama, ang mga benepisyo, sure na sure, at wala nang baka. Dami mong alam, Kuya Kim! May mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page, Dami Mong Alam Kuya Kim, at ishare nyo doon ang inyong video. Anong malay nyo? Next week, kayo naman ang isasalak at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ang mga kwento at aral sa likod ng mga video nag-viral. Dito lang sa Ang dami mong alam, Kuya Kim! Dapat Kayo Rin.